Alam Diba? nyo, ang importante naman dito, pinoprotektahan kasi natin ang Pangulo eh. Sa tutusin po, habang nagdi-deliver po ang Pangulo kahapon, medyo na ano ko eh. Naiyak ka. Naiiyak ako na naiinis ako. Mm. Alam mo yon na andito na eh. Kumbaga nasa harapan na eh. Andun na po. It's, ano na lang, magpipilian mo na lang, gagawin mo ba yung trabaho mo o hindi. Di ba? Naturalmente po, marami pong sa pag-aresto, meron po diyang may ilalabaging guy. Hindi mo mawawala yan dahil alam mo naman, freedom of speech, makikita ng ibang abogado nung akusado na nilabagang ganito. Importante po kasi, gaya nga po nung sinabi namin dito, yung benepisyo ng nakararami. Ang benepisyo po ng nakararami dito ay yung biktima po na 30,000 ng EJK. Yung po ang benepisyo dapat inintindi ni John Vic at Cayetano. Alam nyo, ito, madalas kong sinasabi sa live ko to. Hindi naman tayo abogado, hindi tayo professional, pero napakadaming balita, mga political analyst, abogado na nagsasabi na ang kagaya ni Bato, once na meron ng warrant of arrest at galing pa sa ICC, nakalagay doon sa RA 95, basta ganon, na pwedeng hulihin na si Bato. At syempre, kung ina-apply niya yung custody ng Senado na merong privilege, 6 years pababang kaso. Diba? Yung kay Bato, 6 years pataas, 30 years eh. So, napakasimple namang intindihin, kung para ka sa tao, ikaw putang ina mo, Alan Cayetano, yun sana yung inisip mo. Diba? Dahil kayo ay mga aso ng mga Duterte dyan sa Senado, kaya inatupag nyo talaga nagawa ng paraan na maikubli si Bato. Wala na si Marcoleta, di ba? Tsaka hindi Boss Mike madagdag ko lang yun the fact na plinano nyo, sinakay nyo si Bato, papasok ng Senado, kasabwat na kayo noon, mga tanga. Ang ina nyo, napakawalang nyayo sa taong bayan. Sinakay nyo ang isang kriminal para lang sa sarili nyong ambisyon. Correct. Di ba? Ang ayos ng Senado, inaayos ang flood control, inaayos ang political dynasty, maayos. Ang daming mga magsasaka, may meeting pa nga ng mga magsasaka ayon kay Kiko Pangilinan. 100 plus ang magsasaka nandun. Nabigo dahil sa putang inang pangarap nyo maging palitan ang pamunuan ng Senado. Correct. Hindi all about sa inyo ang Senado, all about yan sa taong bayan, motherfucking tape. Kasi, alam nyo, no? Kasi, gusto ko sanang tumutok kay John Vic eh. Sige, Kaya lang sige, gusto sige, nyo talagang balikan si Cayetano eh. Hindi, No? nagigigil lang ako eh, men eh. Gigil siya kay Cayetano Boss eh. Mike, biro mo sabi ni Cayetano kanina, eto isa pa. Pag may nagpaputok ba, ibig sabihin hindi kami under attack noon? Putang ina, ganun lang sasabihin mo. Kung nagpaputok yung OSAA, under attack kayo? Tangina nyo eh. Bata mo yung Bata mo yung OSAA. Kaya nga, pinag-resign nyo yung isang OSAA. Kaya pinalitan nyo para manipulan nyo. Tapos yung CCTV hindi mo mapakita. Pero nung bumaliktad si Bato, gumulong-gulong sa akala, ang bilis ng CCTV. Ora mismo. Motherfucking... Balik tayo kay John Vic. Ayun Boss na Mike. nga. Ito nga si John Vic. Kasi nga, wala tayong makitang accomplishment eh. Wala Meron pa talaga. siyang merong pinalaganap, itong mga nakahubad. Di ba nagkapalpak-palpak? Yung bawal kang nakahubad sa lansa. Alam mo maganda naman. Ito, in fairness naman sabihin natin, maganda naman. Kaya lang sana maging maliwanag kung ano yung tuntunin. Tama. Kasi hindi malabo eh. Biruin mo, syempre nga naman kung ikaw ay naghahalo ng simento, construction worker, at syempre mainit, at saka yung pawis, kung yan ititikitan mo, yan pagpipenaltihin mo, parang teka muna. So, eto na ngayon ang nangyari dyan, di ba? Parang yan nilift. Nilift nila eh. So, anong ibig sabihin yan? Walang nangyari dyan sa ordinansa mong pinalabas na yan. So, ibig sabihin, John Vic, napulaan lang, napulaan ka lang, nakita lang yung kahinaan mo, at para sa akin, ulitin ko, kung ako ang Pangulo, matagal ka lang sibak. Dapat na talaga, sibakin na talaga yan. Okay. Na. Ngayon, ano ba ang nagawa mo sa mga pugante? Ito na nga lang alam mo, sabi ko nga kagabi,
pagkakataon na ni John Vic ito Tama. na makabawi. Bawi ba Oo. lang, di ba? Ano nangyari? Wala. Nako. Biruin mo, imbis na pumunta ron at siluhin na. Diba to? I-implement ang batas. Ito yung warrant of arrest. Oh. Wala eh. Wala nang session eh. Pwede na. Nakimukbang ang putang ina eh. Barbie din ba yun? Oh. Naamoy nyo? Ewan ko kay Montulpo, baka ganun na nga. Di ba? Nakimukbang si John Vic. Nandun, umupo pa sa tabi ni Cayetano. At naka-angkla. Naka-angkla si Cayetano kay John Vic. Oy! Ano yun? Di ba? So, alam nyo, nakakapagtaka talaga mga kababayan. Oo. Manawagan tayo sa Pangulo. Mr. President, alam nyo, ito na siguro yung nararapat na panahon na pag-isipan mo ang mga nangyayari sa paligid nyo. Sabi mo, hindi natin siya sinasaklawan. Hindi namin kayo, we're not, we're not entering the dragon in your own mindset. Yeah. But we are telling the truth to you because we love you. You know that, Mr. President? Now is the time to think about who in your cabinet will be replaced si Direk, immediately. Si Direk, ano pa nawagan mo kay Pangulo? Alam nyo, Mr. President, if I were you, you should think about it, what you are doing in every second and every time in your place, and be aware of the person disabilities your secretary is coming. You better Watch out. You better not cry because Santa Claus Is coming. Hindi, seryoso na. Pero, Mr. President, alam namin na hindi naman kayo ganun na madahas, hindi kayo palamura, mabuting tao kayo. Ano lang, maging aware lang kayo lagi sa paligid nyo. Kung meron na sa inyong mga di nagpe-perform ng tama, wag nyo nang bigyan ng chance. Ibak agad. Kung pwede, sipain nyo na. Ganon. Tapos tsaka nyo ilublob sa kanal. Ganon. Ako na. Mr. President. Ako na. Pwede tawa ka ng tawa eh. Ako na. Mr. President, Pangulong Bongbong Marcos, mahal na mahal ka po namin. Kami po ay nandito para suportahan ka po namin hanggang matapos po ang inyong termino. Tama. Alam po namin na kayo po ay abala sa napakaraming gawain sa pagsisilbi sa ating bayan, sa ating mamamayan, sa ating kapwa Pilipino. At ganoon na rin po sa pag-aasikaso sa mga leader na taga-ibang bansa nitong nakaraang araw. Mr. President, marami po tayong mga kailangan din bigyan ng pansin. Tulad po ng mga tauhan natin. Tama. Tulad ng mga gabinete po ninyo. Tama. Kung sila po ba ay nararapat pa sa kanilang mga gawain o trabaho. Tama. Dahil po, Mr. President, baka po hindi lang po natin napapansin na ang kanilang obligasyon sa kanilang mga sinumpaan na tungkulin at sa ating bayan, sa ating mamamayan, baka ho hindi na po nagagawa. Tama. Baka po kailangan na po natin, Mr. President, na mag-usap na dalawa. Tama. Sa lalong madaling panahon. Ay, hindi. Cut. Putik may Ulitin ko. Mayayari tayo dyan. May meeting tayo kay Mr. President. Nagulat ako doon. Wait lang. Mr. President, hindi po namin sinasaklawan tulad ng sinasabi natin kanina ang inyo pong desisyon. Tama. Ang amin lang po payo na sana po makita nyo po yung alam po naming namimiss nyo na po si Tatay Digong ng mga DDS. Meron nung kamukha yun. Oo. Para ho lalo silang mainis. Baka ho po pwede ho nating ikonsidera na ilipat. Dahil yun po may napatunayan na ikinatuwa ng marami nating kababayan. Tama. Alam mo, totoo yun Ang atin lang naman po dito ay mapaganda po at maiayos ang pamamalakad ng ating bayan. At nakita namin sa inyo, mahal na Pangulo. And hindi po namin nahayaan na may mga gabinete na masisira kayo. Kaya po kami, bilang isang taga-suporta, kami pong tatlo, ay nagpapayo lang naman po na alam namin
kayo ay para sa mga taong bayan. Kaya nyo nga napakulong ang demonyo eh. Diba? Kayo lang nakagawa niyan. Sinasabi man nilang weak leader kayo, pero kayo lang ang nakagawa niyan. Kaya mga kababayan, ay mahal na Pangulo, nandito kami para sa inyo. Ano kaya kung ako dala ipalit ni Mr. President? Pag ako pinalit nyo dyan, Mr. President, sa bunutan ko lahat yan, kakalat ka rin. Kaliwat kanan. Actually. Promise. Actually po, Mr. President, inagaw po ni Nyulo yung aking Oh! Oo, yung aking I still ano sabi nga ni Kiko Pangilinan. I still have the floor. I still have the floor. Sorry. Kaya lang ho, Mr. President, mana po ako sa inyo na mapagbigay, mahinahon, at hindi po katulad ho ng iba na palamura. Oo. Mr. President, yung pagmumura ho namin dito, hindi po ito kami, kundi kailangan lang po talaga namin gawin para maunawaan netong mga putang inang mga sumusuporta kay Duterte. Tama. Bigyan Yun po ng yun. diin. Oo. Para ho, kasi yan ho yung lingwahe na alam lang ho nilang unawain eh. Oo. Pero pagdating ho ng panahon na mahuli na ho natin si Bato at si Bongo at madala sa dahig at ma-impeach na ng tuluyan si Sara Duterte, kami ho ay magiging pastor. Pastor? Mag-ano na ako, alive! Hindi ako pwede. Alive forevermore. Kaya ako maging pastor, sumusubo ako. Pero meron pa ako, hindi pa tapos. Yung huli, inyo na. Oo. Mr. President, maaaring din po kung medyo panatag na ho at kampante na ho si General Torre sa pagiging general manager dyan po sa MMDA, baka gusto nyong ikonsidera ito pong pinanggigilan ng lahat ng kampo at kulto ni Duterte. Wala pong iba kung hindi si Antonio Sani Trillanes. Tama! Nako. Tanungin natin sila. Ano kayang sa kanila? Pabor ba kayo? Pabor ba kayo? Pabor Mga ba kayo? kababayan na-stuck na yung comment section eh. Na-stuck na, Kakagalaw eh. Kakagalaw, Oo. Kaya Comment hindi section, na. hello. Wala na, hindi na natin makita. Yan, Yun, gumalaw. Salamat po, Tanungin Salamat natin, po, tanungin natin, yung ating operator, mga kababayan Medyo naka-inglip po. Mga kababayan, tanong ho namin sa inyo. Kung si Sani Trillanes, si Senador Antonio Trillanes, ang terror ng mga Duterte. Terror. Yan. Alam mo, sabi ko nga, kung ito na magiging presidente, Supportan. mauubos ang mga Duterteng magnanakaw. Ay, nakuubos yan. Maniwala kayo. Tama, mali. Tama yun. Ngayon, paki-comment naman ho kung kayo, sino ang mas gusto nyo? Si General Siyempre. Torre o General Torre tuloy? Bisaya. Bisaya. Nahawa na ako, puta. Ayos na yung build up mo Oo nga eh. Nadali pa doon sa General Torre. Teka muna, sino ang pipiliin nyo? General Torre o si Sentry? Antonio Trillanes, Paki-comment. pakicomment. Sa kanila, mababaliw yan. Ang hirap. Hirap. Parang Alam nyo, yan. sa totoo lang, Sana dalawa ang puso ko niya. sa totoo lang, wala kang tulak kabigin. Kabigin, Parehas qualified. Parehas qualified. Ako sa akin naman, kahit sino sa kanilang dalawa, Oo. ako po susuporta. Kasi diba? tayo naman, basta makikinabang po ang taong bayan, di ba? Kami naman, di ba po kami magre-reklamo? Kung nakikita po namin, nakikinabang po ang pangkaramihan. Pero sa nangyari po sitwasyon sa Senado, sino po nakinabang? Yung mga demonyo. Sila Bato, sila. Nakawala. Para na naman po ang hustisya. Maghihintay na naman po ang hustisya. Handaan po natin, ang hustisya hindi po pinaghihintay. Ini-implement immediately po yan. Direk Freddy, bilang maraming salamat sa iyo, bilang huling bahagi ng ating palatuntunan at programa dito sa Piyestahang Bayan. Anong huling message mo? Hindi, mali ka Dali lang. Itong palatuntunang pinamagatang tumakas ka pero hindi ka nagpaalam. Alam. Direk Freddy. Una sa lahat, maraming salamat dito sa pagkakataon. At syempre, salamat sa lahat ng nakikinig, nanonood na ating mga subscribers at mga followers. Ayan. Advice sa, ano bang tanong nyo? Wala. Last message mo para sa nangyayari ngayon at shoutout mo. Unang araw mo dito sa studio.
Basta lahat tayong mga kababayan natin, maging aware palagi at syempre laging mag-double check sa mga lumalabas sa social media kasi napakarami talagang fake news at wag basta-basta mag-share lalo na't kapag hindi verified. At syempre, doon lang kayo makinig sa kagaya namin. Yun. Diba? At bukod pa doon, salamat kay Nyolo at kay Boss Mike for having me here. Tuloy-tuloy na ba to? Tuloy-tuloy ba to? Hindi, tanong natin kung tuloy-tuloy na. Kung gusto nyo mag-comment lang kayo dito sa video na live na to. Kung gusto nyo dito na ba si Direk Freddy, nasa inyo po yan. At ako po, maraming salamat po. Tandaan po natin mga kababayan, maging mapagmasid po tayo. Maging mapanuri po tayo sa mga nangyayari. Huwag po natin hayaan ang injustice ang manguna. Kailangan po ang manguna sa atin ay katotohanan, kapangyarihang patas at batas na nararapat para sa mamamayan. Boss Mike. Sa ngalan po ng bumubuo ng Bingador sa mga angels natin dito at mga naggagwapuhan na mga ng mga technical crew. Ma'am Jenny, Ma'am Giliana, floor manager, director. Maraming salamat. Salamat. Overtime. Salamat. At syempre, sa ngalan ng bumubuo ng bumubuo ng Bingador, si Biyahe ni Koy ay nasa biyahe. Dahil ang biyahe ni Koy. Busy po. So, syempre, may bago tayong kasama, Direk Freddy. At syempre, ang ating tropa kasama, si Nyolo. Si Tita Missy. Tamski, Nyulo. Napakakulit. Mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong panonood, sa laging pagsama. Tama. At alam nyo naman po, doon lang po tayo lagi lumalagay sa katotohanan. At alam naman namin po na ang inyo pong hangarin din ay hangarin po rin namin na sumuporta sa Pangulo at makapagpapalaganap ng katotohanan tulad nga ng sinabi ni Direk Freddy. Muli mga kababayan, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera, Nyolo, Direk Freddy. Ngayon, alam mo na sasabihin? Ano mo sabihin mo? Walang kawala. Pag sinabi naming walang kawala, ang may sala. Okay. Okay. Okay, ma. 1, 2, 3. Walang kawala. Ang may sala. Yo! Maraming salamat po. Panahon na para magsara. Forget mo na ang nasiya. Puro fake news para sumigla. Nang bubudol hanggang umaga. Di namin type ang tambayos style. Type namin ay mamgatunay. Matangkang ganay to. Let's all have a good time. Kita mo nagwala siya. Ang daming say may asasin pa. Sasapitin mo pagburusa. Ate puro na lang problema. Ang shirip kanyang binugbog. Halos ito ay makatulog. Sobrang talakera. Utak niya yolga talaga. Ang biseng ibang kasi. Paninira kanyang forte. Puro trouble lang si Mare. Kapal mukha sobrebe. Kita mo nagwala siya. Ang daming say may asasin pa. Sasapitin mo pagdurusa. Ate puro na lang problema. Takot siya kay Madriaga. Preso na kinasuhan pa. Kasi nga delikado siya. Kaya sobrang natataranta. Di namin type ang tambaustay. Type namin ay mamgatunay.
Sasapitin mo pagdurusa at puro na lang problema. Ang sheriff kanyang binugbog, halos ito ay makatulog. Sobrang talakira, utang mayar ugat talaga. Ang bising ibang kasi, paninira kanyang forte. Purot labo lang si Mare, kapal mukha so grebe. Kita mo nagwala siya, ang daming say may assassin pa. Sasapitin mo pagdurusa at puro na lang problema. Basing ibang klase, paninira kanyang forte. Puro trouble lang si Mare, kapal mukha so grabe. Kita mo nagwala siya, ang dami say may assassin pa. Sasapitin mo pagdurusa at puro na lang problema. Takot siya kay Madriaga, preso na kinasuhan pa. Kasi nga delikado siya, kaya sobrang natataranta. Di namin tayo pang sambayustay, at namin ay mga tunay. Matatandaan na ito, let's all have a good time. Kita mo nagwala siya,